Alam na, pag may spaghetti, may birthday. Birthday nga po dyan ni Tito Mar at nagluto kami ng spaghetti. At dahil medyo nakaka-LL, ay may mushroom yard. Char. Abay opo, pinagpapasalamat namin yon dahil dati corn beef lang ang lahok. Kita nyo naman ubos agad yung kinainan namin ni Mickey Boy. Aalis na nga po sana kami. Ngayon, sabi po ni Kuya Kian ay may nakita daw po siyang kuting na pumasok doon sa may makina ng sasakyan. Nakakapagtaka naman paano siya nakapasok doon. Kaya naman, eto po, hinihintay namin siya lumabas. Diyos ko, day. Hindi naman po namin pwedeng paandarin na nasa loob siya dahil baka po siya masaktan. Alam nyo na, yung biglang andar tapos bugs. O, diba? Nabot na nga po kami dyan ng dilim pero okay lang basta lumabas na siya at talaga namang uwing-uwi na kami dahil kami mga busog na. Char. Eto nga po at pinagtutulungan na ng ilan sa amin yung paghahanap ng kuting dahil nawala na nga doon sa harapan. Hindi na namin alam kung saan pa nagsuot. At ayun nga, maya-maya ay nahuli na rin siya ni Kuya Dale. Salamat sa iyo, Kuya Dale. Ay, talaga naman kami lahat dyan ay tawang-tawa. Naisip ko lang bigla matanda na pala talaga si Ina Majenday dahil yung dati kong inaalagaan ay driver na namin ngayon. Speaking of pagtanda, eto, mag-e-exercise na naman tayo kasi walang pasok si Papa Bernard. May kasama tayo. Sabi nga nila, pag natanda ka na, ay healthy lifestyle lang kailangan. Kaya eto, magpapanggap muna. Oops, huwag niyo ako isusumbong. Sinuot ko kasi yung sapatos ni Kuya Brent ang hindi niya alam dahil tulog pa. Medyo natakot lang ako dahil habang naglalakad ako ay kita nyo naman na itsura ng aking dinadaanan parang papunta ng langit. Diyos ko Lord, ayaw ko pang umalis. Bata pa po ang mga anak ko. Char. Naamoy ko nga po ay amoy na nagsiga kaya naman mausok ang daan. Feeling mo lang talaga ay nasa Baguio ka kasi makapalang hamog. Char, wag kang etsyosera. Usok lang yan. Nararamdaman ko nga po ay hindi na tayo maglalalayo dahil dito palang malapit sa amin ay parang napapagod na si Ina Magenda nyo. Diyos ko, day. Sa paglalakad nga po namin ay nakarating na kami sa kabilang barangay sa San Pedro at nagtingin-tingin na rin kami ng isda na pwede namin maiulam dito. Ngayon nga po, ang hinahanap na lagi ni Papa Bernard na isda ay yung may kaliskis dahil yun daw po ang pwede sa amin. May nadaanan nga rin po kaming kalamay mais. Naku, napakatagal ko nang hindi nakakakain ito kaya naman nagpabili ako kahit 50 ang isa. Char. Dito talaga po ako nagulat dahil yung tuyo sa amin na 20 ay 3 peraso dito po sa supot-supot ay 3.50 pesos. O diba napakamura na. Pwede daw pong assorted ang kunin kaya naman kumuha po kami ng dilis, sapsap at tuyo. O diba 50 pesos lang lahat yan. At least po kahit papaano pag wala talagang maiulam-ulam sa bahay ay may madudukot tayong tuyo. Bumili na rin po si Papa Bernard ng mga gulay-gulayin. Tawan-tawa nga po ako sa kanya, may pagdampot pa siya, hindi niya naman pala bibili. Diyos ko, day. Mag-aalas 6 pa lang yan pero yung pawis ko talaga namang bagakbak na. Kabaligtaran na ni Papa Bernard na hindi naman pinapawisan, hindi pa ata napapagod. Yung kasama niya plakda na.